Hello guys, panibagong araw, panibagong bahay. Welcome back po muli sa ating channel. Dito po tayo ngayon sa May Bacoor. I-visit lang natin itong isang foreclosed property dito sa area. Itong kasunod na property ay located dito sa may Greentown Villas Extension, dito sa may Mambog 3, Bacoor, Cavite. Ayan, itong property ay lumabas ito sa first public auction under sa Trans OPA 1510032. So, nang na-check ko yung date, medyo lumampas na pala siya. Last week lang pala siya, kaya yun, late ko na siyang na-post. Pero, ipopost ko na lang din to kasi for awareness in case nalalabas ito ulit sa next bidding. Kasi hindi naman tayo sure kung may makakuha nito sa first public auction unless meron talagang nagbibid at kukunin talaga nila yung property. Meron siyang malaking puno sa bakuran at magamit sa loob. Possible na ginawa itong stock room or stock unit ng katabing bahay or possible na sa dati itong may-ari. Hindi na ako nakapagtanong-tanong kasi medyo nakakaya magtanong. Tahimik kasi yung kapitbahay dito kaya di na ako nang abala. Mabilis din ko lang daw naman tong visit kaya yon, quick lang tong video. Dito tayo sa may Paliko-Daanan Road. Straight lang natin to hanggang makarating tayo doon sa pinaka-entrance ng subdivision ng Greentown Villas. Ito naman ay may mga na-feature na din ako dati na mga properties dito na sa foreclose. Hindi ko lang sure kung lumabas ulit ang mga dati kong na-feature. Kaya na lang pong bahalang mag-check din sa website. Napakarami kasi sa listing kaya hindi ko talaga siya may memorize lahat. Unless lang makapag-check ako sa website ng updated. Kaya yun, kaya kapag nagtatanong kayo kung merong available property, dinadirect ko kayo lagi sa website kasi napakarami po ng listahan at hindi ko siya ma-memorize talaga yung mga property sa area. Kaya better kayo pa talaga mag-check kasi kayo din naman magbibid online at doon naman kayo magbibid sa pinaka-website mismo. Kaya yun, mas better kung ma-check nyo siya. At mas better talaga na bago kayo mag-bid, puntahan nyo yung property para makita nyo kung ano yung pinaka-current na itsura or status ng property. Kung wala ba talaga siya nakatira at kung ano na yung status ng bahay. Meron kasi madalas na maganda pa yung itsura sa picture na nakapost sa website pero pag tinignan mo yung unit, sira-sira na siya. Kaya nasa inyo pa rin yun. Kasi as is where is po lagi yung mga foreclosed ni Pag-ibig. Kung ano yung madatnan nyo na itsura ng property, yun talaga makukuha nyo. Walang mababago doon kasi hindi naman nila inaayos. Turnover lang yung diretso kaya kayo na talaga magpaayos kapag nakuha nyo yung property. Yan. Dito naman sa kalsada na to is medyo matraffic dito kapag rush hour pero kapag normal hours naman, okay naman siyang daanan. Marami din kasi dito dumadaan at medyo makitid lang talaga yung kalsada dito. Hindi na siya, wala na siyang option mapalaparan. Kaya yun, lalo na pag maulan, dito may portion dito sa Mambog or Paliko-Daanan Road na medyo binabaha. Kaya stuck dito sa traffic kapag medyo maulan. Nasa risk na din naman ninyo kung gusto nyo kumuha ng property dito. Pero dito naman sa Mambog 3, di naman tayo sure kung bumabaha ba talaga. Kasi based naman sa kwento ng ibang kapitbahay, hindi naman daw binabaha din dito. Pero may mga portion dito sa Mambog na binabaha. Kaya better magtanong-tanong din kayo sa mga nakatira dito para aware kayo. Lagpas lang ito ng konti dito sa may Villa Arsenia. Ito ang pinaka-entrance ng Greentown Villas. Maraming salamat po sa mga patuloy na nakasubaybay sa ating mga videos. Para sa bago pa lang sa aming channel, click nyo lang po ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo kapag meron tayong mga bagong upload. Para na lang po na hindi po tayo agent o connected sa Pag-ibig foreclosed properties, kagaya nyo lang din kami na nagbibid para makakuha ng sariling bahay. Ito na po yung pinaka-entrance niya. Pasok lang tayo dito. Ang pinakabungad naman na face ay ang Greentown Villas 1. Tapos, next face naman ay ang Greentown Villas 1 Extension. Dito po located itong property sa Villas 1 Extension. Di siya ganun kalayo. Kasi meron pa itong Greentown Villas Extension or Greentown Villas 2 Extension yata. Yan, nakalimutan ko na. Pero may na-feature din ako dati na property dito sa extension. Sa pinaalulo na siya, kaya medyo looban na yun. Ito namang property ito ay hindi naman siya ganun kalooban. Sundan niyo lang ating biyahe at malapit na tayo. Medyo lang talaga dito kapag dumadaan ka. Kasi ang dami naka-street parking talaga dito sa subdivision. Wala po kasi mga parking lot itong mga bahay. Kaya ganito na talaga yung madadatnan nyo. More on street parking talaga siya. So kung meron kayong sasakyan, medyo abala lang talaga kapag ganito yung tsura ng kalsada. Kasi ang dami naka-parking wala ka talagang choice kasi yan lang din talaga yung option ng mga kapitbahay dito, mag street parking since wala naman talagang allotted parking space itong mga bahay at standard cut lang yung mga units dito. Usually 36 meter lang yung cut at maliit lang yung
sobra sa harapan, kaya hindi talaga siya kasya gawing parking lot unless i-sacrifice nyo yung ground floor nyo at magdagdag kayo ng floor sa taas, gawin yung parking yung pinakababa ng bahay at yun, gawin yung third floor, o diba? So pwede, ganon. Yun lang ay additional gastos. Usually naman sa mga bumibili ng unit dito is low cost housing kasi siya, kaya yung affordable lang yung mga units. Kaya yun, hanggang kung ano lang yung pinaka current status ng bahay, konting improvement na lang ginagawa. At street parking na lang talaga yung options. Nasa inyo pa rin naman kung meron kayong sasakyan, kung gusto nyo kumuha ng unit dito. Kaya din naman mag-sacrifice. Better kung meron kayong sasakyan or mga sasakyan, lalo na pag marami, kukuha talaga kayo ng bahay na merong parking space para hindi kayo maabala. Kasi pag ganito sa bala talaga siya sa parking. Ito na pala yung location ng extension, Argenton Villas 1 extension. Dito lang located itong property sa unahan ng konti. Ito na po yung pinaka-location ng property. Medyo maraming puno lang talaga at may mga naka-parking dito sa harapan. Kaya yun, dito lang tayo tumigil sa harapan. At papark na tayo dito para masilip natin yung property. Kung makita nyo, alanganin talaga yung space ng kalsada. Hindi siya ganun kalapad. At ayan yung katapat niya na bahay. Ito yung pinaka-property mismo. Yan, di ba? Medyo masukal siya. Pero ano siya, parang ginagamit yung unit kasi ano siya, extended siya. At may puno nga lang. Ang ganda dito, ang lilim. 'Di ba? At yan, ganyan yung itsura ng bahay. Medyo maraming takatambak. 'Di ba? Parang ginawa siyang storage area ng kapitbahay. Or di tayo sure kung sa kapitbahay or sa dating nakarega to. Pero yan, parang mga gamit kasi sa loob, may mga gamit. 'Di ba? Ganyan yung itsura niya. Hindi na ako pumasok, although pwede siya sanang buksan yung pinto kasi alambre lang yung naka-lock sa pinto. Nakatali lang siya ng alambre. Pero hindi ko na siya pinakailaman kasi nga may dito. May mga gamit, kaya yon, hindi na ako pumasok. At kita niya may tsura ng bahay, medyo siya. At hapon na din kasi nang nag-visit ako dito, kaya hindi ko na siya talaga pinasok kasi nakakatakot ang dilim diba? Wala din siyang ilaw at kung makita niyo naman luma na yung bintana. Pero meron pa din naman glass yung mga bintana niya. Pero ramdam or kita mo talaga na luma na yung property, napabayaan na siya, diba? Kung nag-bid kayo dito or kung sakaling lalabas ito ulit sa for bidding at gusto nyo mag-bid, mas mabuti kung puntahan nyo talaga itong property. Pero ito, mas okay pa to compare sa ibang na-visit ko ng property. Meron kasing ibang property talaga na puro tambak na din talaga yung harapan Ginawa na siyang tambakan at basurahan gaya ng sa Istana. Abangan nyo yung sa Istana, ipopost ko din. Yung pinaka-property doon na nasa for bidding din siya ngayong week, kaya check nyo siya. Eto, maganda sana, extended na siya. Yan lang ay may puno dito. Kung gusto nyo medyo lumiwanag, tanggalin nyo yung puno. Or medyo may extension na din siya dito. Yero nga lang at kahoy. Yung price naman nito ay medyo mura lang. Wala pa siyang 1 million. Nasa mga 800 plus lang siya. Kaya okay na din. Yun lang ay nasa first public auction pa siya, kaya kung mag-bid kayo dito, wala po kayo makukuha ang discount. Better kung abangan nyo itong lumabas sa second public auction or sa negotiated sale para magkakaroon ng discount. For sure, pag lumabas ito sa second auction, bababaan naman yung price nito ng 10%, so medyo mas mababa siya. At kung meron kayong pang cash, mas better kasi makakakuha kayo ng up to 20% discount sa second public auction and 30% discount kung lalabas ito ulit sa negotiated sale. Since napos na ito, flash ko na lang sa screen yung details. Abangan nyo lang ito kung lalabas ito sa second public auction or sa negotiated sale. Ayun lang, nakalap din pala itong kalsada dito sa may kabila. Kaya dito na ako dumaan palabas. Dito ko na lang tatapusin itong video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po muli. Ingat tayo palagi and God bless. Good luck sa bidding.